Mga igsuon, mayong buntag ang Angel Broadcasting Online Streaming Services magsugod na usab og Sibya diha sa kahanginan pinaagi sa Facebook live streaming nga makita diha sa social media tibuok kalibutan. Ang Angel Broadcasting Online sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City legal nga nag-operate sulod sa dakbayan sa Cagayan de Oro ug aduna kini business permit sa syudad og rehistrado sab kini ubos sa Bureau Internal Revenue kon BIR. Ang abos gipanag-iyahan sa mga media personnel ubos sa internet media nga makasibya kini tibuok kalibutan. Ang maong stasyonan gidumala kini sa mga maabi-abihon nga taga-dumala nga mao kining mosunod: Station Manager Ryan Siricol Molo, Program in Charge Rosito Quiacho Adinya, Chief of Reporter Virgilio Stanyo Sambas, News Writer Sian Galion Sulugan. Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services nahimutang kini sa Door 4 Pedro Taropacol Building, Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at tumihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami, kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang Kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, moog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob o pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo sa taas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang darasal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan.
Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw makaroon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong masalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabangkit, di ka maaano sa mga serpientes at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y sisilangin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online Streaming Services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online Streaming Services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Giving you the most in the hottest news for today. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Ihahatid na ang mga nangungunang balita sa umaga. Angel Balita News Patrol Morning Edition. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capital Update, Weather Update. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Mayong buntag, Luzon, Visayas o Mindanao. Sa tanan nga nakabot karon sa tuwa nga live streaming mga ka-angel, kaniyong tanan mabugnaon nga kabuntagon. Sa ngalan sa anchorman ni mga ka-angel, si Angel Rose Kiachundinya. Ako ang temporaryo nga makiguban kanyo ning sa iyong kabuntagon. Tungod kayo na sa mga importanteng ipanglakaw karon mga buntaga mga ka-angel. Ako si Angel Ryan Circle Mall, patrol numero 1. Adlaw karon nga Miyerkules sa Pitsa G sa bulan sa Agosto tuig 2022. Sa kalang sa kinatibok ang pwersa sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Ato ang program in charge sa mga ka-angel nga wala karon dire do day importanteng gilakaw. Manusab sa atong news writer Angel Sian Salokan. Mga reporter Gio Maray Subasa, Efren Lucia, Tutong Sambas. Manusab sa atong correspondent gikan didto sa Lakbayan sa Davao City si Angel Richard Torres Tomampos o ibansab sa Angel Ay Matanong Bayan correspondent. Reporters mga ka-angel si Josue Denya. Ibansab ni Angel Ay Matanong Bayan na reporters Ayan Philip Zia, Jerry Villar, Jeff Lofranco. Marami ni mga ka-angel ang pipila sa mao kini nga mga tawhana ang mga maglabyog sa ilang mga balita. So ang uban diha nga mga angel ay Matanong Bayan nalapaglabyog naman sa inyong mga balita. Aron ma-recognize kamo mga ka-angel ini nga sa iyong kabuntagon. Ato sa pagpanibaya mga ka-angel sa 80 ka barangay nga naglangkob nining dakbayan sa Cagayan de Oro. Mano sa mga ka-angel ang 23 ka lungsod sa probinsya sa Misamis Oriental. Duha ka mga component city mga ka-angel ang Hingoog ug ang El Salvador City.
Dili ta mga ka-angel sa ato nga mga headlines, sa ato nga mga balita karon nga mga buntaga. Standby sa ta mga ka-angel ha. Standby sa ta mga ka-angel kaya mobalik ko dili man daw guys. Standby lang sa. Dito mga ka-angel sa mga ulo sa mga balitang lokal. Sa dili pa mga ka-angel ato sa pagpangumusta usab ngadto sa tong halangdong kapitan dire sa barangay sa Tablon. Kapitan Belikid Auza. Uban usab sa iyang mga ginsakupan sa mga konsiho. Sa ato ang mabtikon og buotan usab mga ka-angel nga konsihal dire sa ato ang barangay sa Tablon si Konsihal Honorable Kagawad Alan Magsayo, Honorable Kagawad Gilis Dingal, Honorable Kagawad Romeo Bacaro. Sa mga batitos kalungsod sa probinsya sa Misamis Oriental, 80 ka barangay naglangkob din nagpan sa Cagayan de Oro. Duha ka mga component city mga kaidjal ang Hingoog ug ang El Salvador City. Sa tanan nga wala pa naka-live sa ba? Sa tanan nga wala pa naka-monitor mga ka-angel sa to ang Facebook live streaming. Search lang mo mga ka-angel diha sa inyong text ka mga cellphone. Manusab aron makita ninyo mga ka-angel ang mga nabagang mga balita nga wala pa yung masayri diri sa Nakbayan sa Cagayan de Oro. Ato sa pagpanin mga ka-angel usab dito sa tuang mga kauban diri sa Ma'am Jordan si Angel, Ma'am Gina Balibria o Sir Rick Balibria sa ama na Jordan Marjorie Majorino susab diri sa Washington DC mga ka-angel. Live broadcast kita mga ka-angel kung nasa tanay mo tang diri sa Door 4 Pedro Tarok Pactel Building Tablon Cagayan de Oro City. Dito mga ka-angel sa mga headlines at ang mga balitang lokal. Dito sa balitang lokal mga ka-angel sa balita usab ni Jima Rayos Obasa. Drug leader daw sikop sa otoridad didto sa Lucena City, Quezon mga ka-angel. Samtang sa una nga balitang lokal, tulok adlaw nga kadiwa ni Ani og kita sa Nakbayan sa Cagayan de Oro gipahigayon sa DA Department of Agrarian mga ka-angel Region 10 og LBP. Samtang nga bag-o nga regional director sa Police Regional Office Region 10 napili na daw. Samtang sa balitang national news, mga online sellers sobrang kagool mga ka-angel. Sobrang kagool sa pagkaduol nga tanggalo na ang mga Facebook nga online selling mga ka-angel. Daghang maayo nga mga scientific researchers sa Pilipinas para sa agricultural innovation matud pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Samtang sa balitang international, balay ni kanhe Presidente Donald Trump sa Florida gi-raid matud pa sa mga NBI. Balitang OFW sa DFA pabili ng Alert Level 1 status para sa mga Filipino sa Israel. Balitang sports sa SBP, gi-anunsyo na ang pangalan ni Jordan Clarkson. Walo pa ka mga players nga mulangkob sa Gilas Poll. Balitang espesyal brand sa cat food sa US. Magbukas og restaurant para sa tao. Balitang showbiz sa Lobby Po. Doon ay kagwalingong productions company na. O ka na mga ka-angel ang ato ang mga headlines ato ang mga balita karong nga bundaga. Standby mga ka-angel kay mo balik ato dili madugay manginabay sa ta mga ka-angel.
lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy recipe ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple o Basa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Nagkinahanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts Sticker Design ang tubag niana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Di matago kanato mga Pilipinhon ang pagkahilig sa pangtimpla sa ato mga lutong sudan, labi na sa lechon, sinubang isda, sinubang baboy, pangtimpla sa balot ug uban pa. Ka-Angel, ang sukang gamaa sa Pirolino Marketing, ang sukang pinasarap ni Biboy, mao'y paborito sa ato mga kaigsunan karon dinhi sa Mindanao ug sa Kabisayan. Ang Biboy suka gamaa sa tinuod nga tuba, dunay ingredients sa asama sa sili, ahos, luya, kalamansi. Sudlayoy Ka-Angel, ang sukang pinasarap ni Biboy. Biboy, organic, pure, sukang tuba, Tilawi. Ang Manskin Sweet nagabaligya og mga bisan unsa nga mga sweet Manskin products sama sa chocolate with desiccated, chocolate with nibs, grahams with desiccated. Kawas ni ana ano na pud sila pure condensed milk. Mudawat pud sila og bulk order, craving, birthday. Bisita hilang ilang FB page, Manskin space mango fruit space all shop or modex sa 0997-8838-808. Hello opisina makita kini sa Bara Basketball Court, Makabalan, Cagayan de Oro City. Sa panahon na to karon mga ka-Angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tagsa ka mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-Angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, swak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana kini nahimutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pwede ka mangutana mga ka-Angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangita lang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kayong gipabot mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon Barangay Councilor and Family. Kaya pa dahil mga kailor dito sa itong programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Ato sa nga pagpanibaya mga ka-Angel ngadto sa to ang mga televiewers. Marjorie Majorinos, good morning mga ka-Angel. Jimaray Subasa, good morning manager. Judith Aparicio Sahot, good morning ka-Angel. Jimarayos Combate Manager UPC Jeff Lofranco, good morning manager Ryan Molo og sa tanang mga ka-Angel matanong bayan. Report ko for situational report. Sige, standby sa dya Angel Jeff ha. Nato sa kadawato ng report gika ni Angel Tutong Sambas. Managuyab daw mga ka-Angel daw, sikop daw mga ka-Angel. Ato may dawato ng report gika ni Angel Patrol numero 3. Ato ang Chief of Reporters si Angel Tutong Sambas. Angel Tong, alang sa imong balita kamin. Yes, Angel Ryan, kamusta man ang akong signal diha? So far, so good, 555. Okay, sa report nato dahil po kalimbigitan kini sa manag-uyap nga involved sa droga Angel Ryan. Panghok na karon sa tayaon nga tangkal kining manag-uyap human kini namaligya og droga kung siya mo. Kaya ang gihimo ang bypass operation sa pagpangunaw sa pulis.
sa kapulisan sa pagpanguna ni Police Erickson Sabanal, VP sa mga Police Station 5 Punto o mga tropa ni ini. Nasikop kining duha ka manag-uyab kuman kining gipalitan sila sa dihang adunay mga sakop sa mga kapulisan nga nagpatuo po surveyor o usa ka pakiting Cebu kining nasampit nga duha ka mga dinakpan nga usa ka pakiting Cebu nga balor og 500 pesos sa dihang sa pag nakapusas na kini ang duha nakuhaan pa kani sa ilang posisyon nga upat ka pagiting nga nagkalain-laing ang kadakon na siya mo nga gita ni banabana usab nga motimbang kini o 0.5 gramos diin ang kantidad ini og mahalin og mobalor usab nga 3,400 pesos na ila ang maong mga dinakpan nga sila nga makakining mga nag-uyab nga si Charlene Tanyete o ingon mo sa Raymond puro kinihingkod ang pamidaron sila sa barangay Kanituan ning Dakbayan sa Cagayan de Oro atol usab sa ilang pagpahikayon sa drug bypass operation. Angel Tong. Yes. Oh, grabe ka hinek imong tingog. Pwede ka mangitag sakto imong lokasyon. O lagi, grabe ka hinay jud kayo imong tingog. Lugusa dili madunggan imong tingog. Sige. Mangita lang karon niya og buwan kay kini atong nahimutangan mao kini atong mag-request sa ato na siguro ning mga kahimanan. O lagi, oh. Sige ka. Na to matawag ko mo tingali unya for follow up tingali. Okay ra si mo ha. Atong nahimutangan mao kini atong mag-report ko pero karon murag nalain man ang atong Lagi? tawag lang tao niya. Asa matawag ng telecon niya kay medyo hinay jud kayo madunggan. Mamonitor man ni po niya po Angel Tong. Sige, copy lang. Okay, salamat kayo. Isa pa, motor. Okay, sige. Okay ba to mga ka-Angel ang report gikan ni Angel Tutong Sambas. Usa ka mga ka-Angel nga ato sa nga balik-balikan niya ang report ni Angel Tutong Sambas. Ato sa nga dawaton karon mga ka-Angel ang report. Situational report mga ka-Angel gikan sa to ang kauban. Angel ay ang mata ng bayan Jeff Lofranco. Ato sa nga dawaton karon ng mga ka-Angel gikan ni Angel Jeff Lofranco. Nana. Sige to sa dawaton Angel Jeff sa imong mga report dia. Kamen. Angel Manager Ryan Terpulmulo. Naapo karon na imutan sa pagat-pat relocation site. Samantalang ang ulan karon manager kusog pagyapon pagbunot sa ulan. Samtang ganihang alasay o 4 to 6 ang sabon hunog ang kusog kay nga ulan. Ang kadalanan din sa pagat-pat o sa Kanituan Road misubay ang tubig din sa karsada. Advice sa mga motorista na kinahanglan mag-camping kita kay ang dalan puno sa tubig dinha magdadagay ang mga tubig sa karsada ug mag-amping kita sa dating ang dalan diri sa Kanituan ug Dagat-Pat Road lubak-lubak ang dalan ang dalan delikado disgrasya o advice na ko sa tanang mga motorista karon bintang sa magdala kung mahimo na ay dito o ang nahingan nga dili ito mabasa sa ulan kung delikado mabasa sa ulan diagnose kita sa sakit ng hilangan tubo stipon o madagdayob kita sa tubig. Hinahanglan kanyang hapon magdalayaton kita sa atong kapote kaya dili kita mabasa sa ulan. Dahil sa mga senior citizen kay karon ulan kailangan matulungan kanya nasad ni kita nasad ang aring adlaw na
Iblisi ang kainit ang alipisi. Kainit sa adlaw. Ngayon, magdala kita ng tubig. Mag-inom kita ng tubig kay arin. Nakasuporta sa ating ngayon. Iwas sa stroke. So, mga ang sitwasyon dito sa pagkakas ng Lakitin 5. Manager Ryan. Okay, salamat. Okay, mga ka-Angel, ang report na taho gikan sa tuang kauban si Angel Jeff Lofranco sa iyang kahimtang dito sa iyang panahon, mga ka-Angel. Ato sa balik-balikan, mga ka-Angel, og tawag nga tuang hipe. Basin okay na kahayang signal karong mga panahon na, mga ka-Angel. Standby lang sa dyan, mga ka-Angel, kay samtang ato pang gipaabot ang tawag sa tuang hipi nga si Angel Duto nga Sambas karong mga panahon na. Okay. Diri sa ta, mga ka-Angel, sa laing na to nga balita. Okay, nanan, mga ka-Angel, nakabalik na sa tuang pikas ninya. Ang atoang hipi, mga ka-Angel, si Angel Tutong Sambas sa iyang report. Okay, Angel Tong, sa imong report niya, Angel Tong, kamin. Okay na. Kung na kayo mong tingog. Murag trumpa. Nga upat kapakiting siyabo nga nagkalain-lain ang kadako nini nga siyabo og mutimbang kini nga gibarabana og 0.5 gramos og diin ang kantidad ini kung mahalin nga mobalor usab nga 3,400 pesos. Naila ang maong mga dinakpan nga sila nga manag-uyab nga sila si Charmaine Cañete og Raymond. Puro gini hingkod ang pangidaron og residente kini sa Barangay Kalit ning Dakbayan sa Cagayan de Oro. Atol usab sa ilang pagpahigayon usab sa drug bypass operation nangasikop kini didto sa Block 29 Lot 18 Balite Drives kung kalaanan ning Dakbayan sa Cagayan de Oro kung kagahapon. Sa karon ang magkatubang na kini ang duruha sa kasong ipasaka batok sa maong dinakpan nga kasong RA 965 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 samtang naloko na karon panahon na ang duruha sa silda sa police station puntod o i-commit na kani sa korte. Mao gatong atong report nga nahipost sa buwatan sa kapulisan. Hindi ka na lang sa akong nahimutangan. Ako si numero 3 Angel Tutong Sambas sa report live sa Angel Broadcasting News Line. Okay, daghang salamat, Angel Patrol numero 3. Angel Tutong Sambas ang mga ka-Angel. Ato sa ko sa badawaton karon, mga ka-Angel, ang report usab gikan ni Angel Patrol numero 9 ni Jima Rayos Ubasa, mga ka-Angel, sa iyang report. Drug leader daw sikop sa otoridad didto sa Lucena City. Kaya ito nga dawaton ang report gikan ni Angel Jima Rayos Ubasa. Angel James, sa imong report kamen. Sa prisuhan ang bagsak sa giimong leader sa usa sa kahablikan graduate sa lungsod sa Quezon. Sa giimong bypass operation, nakuhaan og siyabo nga moabot og 1 million pesos sa purok Matahimik Isla Barangay Tutang sa gahapon sa Buntag. Gikasuhan sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act o Tutang Santo ang justice na nailhang si Alcido
Kirihiro alias Vitus, 58 anyos, leader sa Kirihiro Drug Group na naglihok sa ilang lungsod ug sa mga siling lugar. Matod kay Police Lieutenant Colonel Rinaldo Reyes, Chief of Police sa Lucena City, gino sa iyang mga tao ang Drug Enforcement Unit DEU ang anti-drug operation batok sa suspect diha mismo sa ilang balay adtong alas 6:34 sa buntag. Nakuhaan ang suspect og usa og siyam ka plastic sachet nga sabu nga motimbang og 5.32 gramo nga nagkantidad og 108,558 pesos. Patrol numero 9, General Sebastian sa Angel Broadcasting News Online. Okay, daghang salamat Angel Patrol numero 9. Jima Rayo Subasa. Oras karon mga ka-Angel na nakita sa 29 minutos na nakalabay ang alas 6 sa buntag. Ato sang tawagan mga ka-Angel ang alaing mga reporters. Si base na ka-standby karon sa pikas din niya mga ka-Angel si Angel Jerry Bilar, Angel ay mata ng bayan. Okay. Medyo busy karon mga panahon na mga ka-Angel. Sige, lokso kita dahil kita sa unang balita nga lokal. Sa Cagayan de Oro City, ang agribusiness, ang marketing assistant sa division kun Ahmad sa Department of Agriculture Regional Office, Field Office Region 10 sa partnership sa Land Bank of the Philippines kon LBP milusan og tulo ka adlaw nga kadiwa ni ani kini og kita activity nga magsugod kagahapon adlaw Agosto 8 tuig 2022. Subay sa selebrasyon sa ika-59 nga tuig sa anibersaryo sa LBP nga nagdala og tema nga tabuan sa katawhan. Abot sa uma puno sa gugma. Ang bangko giable ang ground sa Villas og Pacana branches nga nagdala sa naglaing nga mga mag-uuma o nga mananagat exhibitors sa paghigayon sa kadiwa. Sigon ni DA Region 10, Technical Director for Operations Kaluta is Madjaga. Ang program usa ka direct marketing scheme sa diin ang mga mag-uma og fishers, producers, direkta nga konsumante publiko maghimo og agri-fishery products uban pang mga food commodities available og reasonable. Pinagi sa accessible kaniwa retail store sa strategic location. Ang LBP usa ka partner sa DE Agricultural Development ang katuyuan mao ang empower sa mga mag-uuma o mananagat sa pagtunol sa financial services aron na dunay pag-increase sa productivity o income. Ang mga produkto nga gibaligya sa assorted lowland o highland vegetables, sweet corn, prutas, root crops, native chicken, spices, o guban pang mga native spices, o guban pang nga mga delicacies. Oras karon mga ka-Angel, 31 minutos na naklamay ang alas 6 sa buntag. At usang lilion karon mga ka-Angel. Mao lagi daw. Sir, basta nang imo wala maduot, mao jud lagi. Wala jud maduot mga ka-Angel. Hilay man, hinay jud lagi kayo. Okay, standby daw, standby. Si Ryan Molo ni ang anchorman karon nga buntaga. Kay wala karon si Angel Rose kay doon na siya ipadating nga magibalakaw. Okay, standby sa dia Angel patron ng bayan. Mata ng bayan mga ka-Angel si Ayan Philip Zia. Kay ato sa tawag-tawagan karon ng mga tataod mga ka-Angel. Aron sa paglabyog sa iyang situational report diha sa iyang EOR mga ka-Angel. Dere sa sa laing balitang lokal samtang ato pang gitawagan ang ato ang mga reporters. Okay, naka-standby na karong panahon ang ato ang Angel ay mata ng bayan patrol numero 15 Ayan Philip Zia. Ato nga dawaton karon mga ka-Angel si Ayan Philip Zia. Okay. Angel Ayan alang sa imong balita diha. Kamen.
Yes, Angel Ryan, no? May bunta ka ni muna o sa ato mga suking tigpamalaw sa ato Angel Broadcasting News Online. O sa ato pag-inato nga pagulugay dagan sa ato panahon karong mga orasa, Angel Ryan. Ano na pag-apoy pag-alumong sa atong kawanangan karong mga panahon na o nagpanahin Japon ang hinay na pagpanaligsik karong mga panahon na Angel Ryan. Gani man sa atong area of responsibility kanina sa atong area din sa may barangay Makasandik o sa may barangay Nazaret adunay pagbundag sa makusog nga ulan gani nang alas 3 ang takna sa kabuntagon na Angel Ryan. Gani man sukad paggabi nag-inday-inday dudong-dudong ang atong pagpanaligsik pag-amot sa alas 3 sa kadlawon adunay pagbundag og tutob ganinang Kuni ng mga alas 5 kapin kung kulang Angel Ryan ang pagbustag sa makusog nga ulan. Mao lagi ka na atong pahimangno sa atong mga tuki na itong tigmananaw, ilabi na sa atong mga katawan nga, ilabi na katong drive og motosiklo. Karong mga panahon na kay kung paman, kung ismaot ko man ang atong dagan sa itong mga panahon, mo nang magdalagi kanunay og suot kanunay og kaputi, jacket o guban pa nga dili mabasa sa makusog ulan. Kunya dili na to makagna Angel Ryan kay molagi kadaot sa itong panahon karong mga panahon na kay gani man sa itong nasayran doon na may low pressure area dito sa may taas na bahin sa ato sa Pilipinas sa Angel Ryan. So gani karon nga mga panahon na Angel Ryan dagang gipang tislango karon dagang gipang ubog tipon gumikan ining pagbaylo-baylo sa itong panahon kung climate change sa Angel Ryan. Ang uban kay gikan init dayon mosulod din sa aircon nga bahin mo lagi na may tabo dayon ubog tipon hilanat di para magangay tupyan sa area po na karong Angel Ryan kay napaning banta sa atong kung diskutan nato ang COVID-19 na pagyapon na Angel Ryan. So dili kita sa atong paghulugay dagan sa atong trapiko dagan sa atong mga sakyan karong mga panahon na Angel Ryan wala pa'y angay kabalakan. Labi na rin sa itong area, sa may barangay Makasandig, gato na sa may barangay Nazaret, wala pa'y bumper to bumper dagan sa itong mga salakyan, din sa itong nesputang area. So sa itong kausay kalina o sa itong area of responsibility, magmalinaw man po na itong area rin, wala mga dagpo nga mga paghitabo. So mo ka lang na itong pag inatong paggulugay dagan sa itong panahon, ingon man ang paggulugay dagan sa atong dagan sa itong trapiko, dagan sa itong sakyan, dili sa atong area of responsibility, dili sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Angel Ryan. Go ahead. Di ba sa man si Bagyong Esther, mihawa na si Bagyong Esther, na napoy bagong nasiplatan sa tuang pag-asa. Nanapod sa Angel Ryan. Munang atong naibalaan sa atong tiniganan sa pag-asa, duwa nga to sa tulog ka mga bagyo ang musulod aning bulan na Angel Ryan, no? Munang dili ta nga magkumpiyansa, ilabi na katong nga ninimuyo sa mga low-lying areas, katong mga dapil suba, dapil dagat, kanang nimuyo, o kanang sa mga landslide area, nga magbantay-bantay kita kanunay sa matagkaroon ng gunya, Angel Ryan. Okay, daghang salamat Angela Ayan Philipsia. So mula na gatong paggulugay dagat sa itong panahon o ginatong paggulugay dagat sa itong trapiko Angel Ryan dito sa itong EOR dito sa may barangay Makasandig o sa may barangay Nazaret. Inilala sa Angel Matanang Bayan, Patrol numero 15, Ayan na Philipsia, alang sa Angel Broadcasting News Online. Okay, daghang salamat. Patrol numero 15. Angel ay Matanang Bayan, Ayan Philipsia. Karong tataod mga ka-Angel ato sang tawagan ang buhatan sa pag-asa. Kay mangliili kita mga ka-Angel kung sa joy kahimtang sa tong panahon karon. Sige, standby sa ta mga ka-Angel kay mag-adlib sa ta mga ka-Angel. Okay, standby sa kay mga nabis sa ta mga ka-Angel, mobalik kita pag okay na ang ato ang pag-asa mga ka-Angel. Standby kay mobalik ka kung dili badugay mga ka-Angel.
Sa panahon na to karon ang mga ka-angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tagsa ka mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, suwak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana kini himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saksa Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pwede ka mangutana mga ka-angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangita lang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kayong gipabot ang mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. Okay mga ka-angel, welcome back sa itong panag-uban diri sa Angel News Patrol Morning Edition. Ato sa kadawaton karon mga ka-angel ang tahog gikan sa buhatan sa pag-asa na karon sa pikas linya si Ma'am Luz Mercado. Ma'am Luz, maayong buntag. Salamat ug maayong buntag sa kaninyo din sa tong stasyon ug sa mga suking paminaw. Weather update karon adlaw Miyerkules. Adunay weather disturbance o duha kini naa sa gawas sa ang Philippine Area of Responsibility. Ang isa ka tropical cyclone or tropical storm nga nasa gawas sa ang PER, ang may international name nga Mulan, may gilayon kini nga 880 ka kilometro sa kasadpang dapit sa Northern Luzon. Padahil may gikusgon nga hangin sa 65 kilometro sa matagsak na dool sentro nini. Kini nagpadulong ngadto sa north-northwest nga direksyon. Sa gikusgon nga 20 kilometros matagsak na samtang aduna sa isa na weather disturbance low pressure area nga may gilayon kini kaganan alas 3 sa laon 2,090 ka kilometro sa sila naman ang sila kang dapit sa pinatumiyang amihan ng Luzon. Kining duha ka weather disturbance nakapakusog sa hangin habagat nga dinapil sa mapintuhan sa dinhi sa Mindanao o adunay mga localized thunderstorms. Karong adlaw masin natin dinis kung dakmayan or tibok dapit sa Mindanao. Adunay mas natin mga pagdagom o kalit lang adunay mga pagulan sa panumdog pagpangilat, epekto sa habagat ng adunay mga localized thunderstorms. Coastal areas kalibot sa Mindanao, hapsay nga tunasagsangan ng kondisyon sa kadagatan, dalas pangangin gikan sa kutaan nga tunasabatan sila kang direksyon. O ang kapugnaw sa weather temperature natin taganin ka down 24 degrees Celsius o ang kainiton init bukadaw, moabot sa 31 degrees Celsius. Oras karon alas 6:40 na sa buntag. Ikan dali sa pag-asa di Mulugan, El Salvador City, Luz Mercado reporting. Salamat Ma'am Luz Mercado. Okay, mga ka-angel, gikan sa buhatan sa pag-asa. Atong adungan mismo mga ka-angel si Ma'am Luz Mercado ang buhatan sa pag-asa mga ka-angel. Dito mga ka-angel sa lain na ito nga balita. Lokso na kita karon mga ka-angel sa ikaduhang nga balita nga lokal. Sa Cagayan de Oro City, gipulihan ni Police Brigadier Benjamin Acorda, Junior Isip Regional Director sa Police Regional Office kon PRO Region 10 na subay sa gipagawas nga bag-ong anunsyo sa bag-ong nga ginapili nga chef sa PNP nga si General Rodolfo Azurin Jr. Si Acorda gipulihan kini ni Police Brigadier Lawrence Co-op. Samtang si Acorda ibalhin sa Directorate for Intelligence sa National Headquarters. Wala pa gipagawas kung kanus mahitabo ang turnover of command. Oras karon ng mga ka-angel, ana kita sa 41 minutos na nakalabay ang alas city sa buntag, alas 6 sa buntag. Ayan, Tari, ngon pa niya, good morning all mga ka-angels. Okay? Salamat kayo. Ayan, sa imong paghatag. Wala lagi nakalibyog ni imong partner diha. Si Fred sa pakawan na. Basta niyang manok. Saan ba ito? Wapa ito kakaon. Okay, dito mga ka-angel sa laing na ito balitang national. Gikagool sa pipila ka mga live sealers. Ang mahimong anunsyo sa kumpanya sa Meta nga ilang tanggalon ang live sealing feature sa social media platform nga Facebook. Epektibo sa Oktubre 1, dili na pwede nga magpahigayon og live shopping events sa nasampit nga social media. Pagpatinaw sa Meta nga pwede nga magamit ang live events pero dili ang pagpahigayon og live selling. Nilaom ang mga live sellers nga makabaligya sila sa nasampit nga social media platform.
kani mga ka-angel nga kasagahara bisan sa dunay ato makita dyan sa social media mga ka-angel nga halos kasagara live ceiling diha mga ka-angel bisan unsa lang nga mga butang nga inyong nga atong makita sa mga sanina uban pa sapatos mag-live lang sila mga ka-angel live ceiling. Pero mao palagi kining mita mga ka-angel mga kumakining nga Facebook nga nagdumala mga ka-angel nga tanggalo na daw sugod sa Oktubre 1. Basin dili na pwede ang live shopping event o kano I mean kini nga live ceiling basin pwede patagka maka-post diha mga ka-angel og inyoha nga mga product baliban lamang sa live ceiling sa gikaingon diri sa ato nga balita. Dirita sa laing nga balitang kaduha nga balitang lokal. Ipahayagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga daghang maayong mga scientific researchers ang Pilipinas para sa agricultural innovation. Matod sa punong ehekutibo, nga kinahanglan nga mag-organisa sila sa giatubang target sa gobyerno nga mapakusog ang food production o distribution system. Dugang sa Pangulo nga hinahinay nga himuon ang ugsugdan kini. Gawas ni ini gipangayo sa Pangulo sa Washington ang assistor ni ini kalabot sa research and innovation sa agrikultura. Oras mga ka-angel, 44 minutos sa nakalabayang alas 6 sa buntag. Balitang international, lagi angkon ni kanhe US President Donald Trump ang iyang balay sa Mar-a-Lago sa Florida. Gi-raid sa mga NBI agent. Gitawag niya ang nasampit nga lakang isip act of prosecutorial misconduct. Sa gipagawas niya nga pahayag matod sa kanhi Pangulo sa Amerika nga kini ang mga ngit-ngit nga panahon para sa iyang nasod. Kaya ang iyang maayong balay sa Mar-a-Lago sa Palm Beach sa Florida kasamtangan nga naa sa ubos sa pag-ilog, pag-atake o pag-occupy sa dakong grupo sa mga FBI agent. Matod niya nga kini ang sayop nga kinaiya sa paggukod, ang pag-arma sa sistema sa katarungan o usa sa pag-atake sa mga radical left Democrats nga dili siya padaganon isip Pangulo karong tuig 2024. Oras 45 minutos na nakalabay ng alas 6 sa buntag. Meron sa kita sa mga ka-angel sa laing balitang OFW. Kunya mga ka-angel inyong mabate alas 7 karong unta alas 7 ang programa ni late ani kanhi mga ka-angel perspective ni Attorney Robin Arcanoy. Direta sa laing balitang FW gipabilin sa Department of Foreign Affairs ang alert level status 0 precautionary phase para sa mga Pilipino na naa sa nasud sa Israel. Sa gi-issue sa DFA nga nasampit nga alerto tungod sa senyales sa internal disturbance o external threat sa nasampit nga nasod. Ang pagpabilin sa pinakaubos nga alert level status dugan sa pagdawat sa ceasefire o kasabutan nga tigil putukan sa Gaza Strip human nga gikataho sa pag-atake sa Israel. Nanawagan ang DFA sa duha ka partes nga irespeto ang mga terms sa ceasefire agreement. Sa kasamtangan matod sa DFA walay gikataho nga Pilipino nga naangol sa nahitabong conflict. Matod sa DFA spokesperson Maria Teresita Daza, anaa sa 160 ka Pilipino ang kasamtangang anaa sa nasod sa Gaza. Padayon ang pagmonitor sa DFA sa sitwasyon sa nasampit nga nasod sa koordinasyon sa Philippine Embassy sa Tel Aviv sa Amman. Oras mga ka-angel 47 minutos na nakalabay alas 6 sa buntag. Narita sa laing balitang sports sa mga ka-angel. Formal na nga kinunso karon sa Samahang Basketball ng Pilipinas kung SBP ang pagkalakip sa pangalan ni NBA star Jordan Clarkson sa 8 pa ka mga local players nga nahimong kabahin sa Gilas Pilipinas nga ibagsak ang isakbang sa Agosto window sa 2023 FIBA Basketball World Cup Asia Qualifiers. Gawas kay Clarkson kauban niya sa national team sila Dwight Ramos,
Kiefer Ravina, Terdy Ravina, Bobby Ray Parks, Francis Lopez, Carla Tamayo, o Kevin Kiambao. Nagdumili una si SBP Executive Director o spokesperson Sonny Barrios nga ilho ng uban pang mga PBA players na mulangkob sa Gilas Paul tungod sa magpadayon karon sa semifinal sa 2022 Philippine Cup. Gisiguro ni Barrios kadaghanan daw sa mga mahimong membro sa Gilas Paul magagikan sa PBA. Sa sunod nga Lunes magsugod na ang practice sa national team aron na pagandaman ang dula kontra sa Lebanon sa Agosto 25 ug dula sa Saudi Arabia sa team sa Agosto 29. Wala maghatag og saktong pitsa ang SBP kung kanusa ang pag-abot sa nasod sa Utah Jazz player og pilam nga si Clarkson. Pudula si Clarkson ubos sa bandila sa Pilipinas isip usa ka naturalized players. Oras mga ka-Angel, 48 minutos na nakalabay ang alas 6 sa buntag. Balita mga ka-Angel sa lain na to nga balitang espesyal. I-anunsyo sa usa ka sikat nga American cat food brand nga magbukas sila og usa ka cat food inspired restaurant sa New York City ng ilang target customers nga mga tao. Gitawag nga Gato Bianco ang restaurant ug usa ka pop-up restaurant nga bukas sa mga customers o sa ilang mga alagang iring. Ang mga menu, usa ka Italian style, trattoria inspire sa mga cat food sa nasampit nga brand. Gama ang menu sa chef na si Amanda Hasner og Michelin star winning Italian chef Sinari Casilia. Makita ang restaurant sa West Village sa Meta Parking District og magbukas kini sa Agosto 11 hangtod sa 12. Malauman nga makita sa customers ang restaurant ang puting iring nga naila nga mascot sa cat food brand mga ka-Angel. Sa balitang showbiz, Lobby Po. Malipayong gibalita sa actress nga si Lobby Po sa launching sa iyang kagulingong production company. Matod sa iya, ang Sis Lobby Production bunga sa iya nga pagmahal sa paghimo og pelikula ug ang kagustuhan niya nga maipakita sa kalibutan ang maayo nga mga Pilipino. Milaom ang actress nga mapadayon sa iyang production company ang ligasiya sa EPG Production sa iyang amahan nga si Fernando Po Jr. Gusto daw nga masulayan ni Po nga magtrabaho sa likod sa kamera. Human mibida sa dakong pelikula nga ang Annulment o ang The Escorts. Diyan po nagtatapos mga ka-Angel atong programang Angel News Patrol Morning Edition. Unya mga ka-Angel, inyong madunggan alas 7 mga ka-Angel ang programa ni Attorney Rubina Arcanoy, ang first victim. Ato sa balik-balikan mga ka-Angel ang mga mensahe gikan sa to ang mga ka-Angel. Dire sa ta mga ka-Angel, dire sa ta sa pinakaubos. Good morning mga ka-Angel. Patod ni Marjorie Majorinos. Good ni Judith Aparicio Sahot. Good morning mga ka-Angel. Good ni UPC Jeff Lofranco. Good morning Manager Ryan Molo. Og sa tanan nga mga ka-Angel ay mata ng bayan. Og yun po ni Yan. Good morning mga ka-Angel. Ayan Tare. Atong ka-borders mga ka-Angel sa Pikas Lawak mga ka-Angel. Yun po niya, good morning sa tanan nga mga anghilito o anghilita. Okay, daghang salamat kaninyo mga ka-Angel sa inyong pagtangkilik. Itong programa ang Angel News sa Patrol Morning Edition. Ako'y temporaryo mga ka-Angel nga muhulip sa posisyon ni Angel Rose Cachundinya sa programang Angel News Patrol Morning Edition tungod kay doon na siya yung mga importante nga gipaglakaw karong mga buntaga. So inyong makita karon mga ka-Angel, ako temporaryo. Basta matingala mo mga ka-Angel nga bag-o naman pud ning Anchorman.
Dili man ni si Angel Rose. Asa na ba kato si Angel Rose? Okay, wala si Angel Rose karong mga panahon na mga ka-Angel kay doon na siya ipunante nga gipanglakaw. So ako ang temporaryo nga makiguban kaninyo niini nga sayong kabuntagon. Okay, standby sa ta mga ka-Angel kay manginubuhi sa ta. Balik na mga ka-Angel alas 7 alang sa programa Perspective ni Attorney Robin R. Canoy. Standby mga ka-Angel kay mo balik kita dili madugay. Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy sa resipi ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple o Basa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Art Sticker Design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Di matago kanato mga Pilipinhon ang pagkahilig sa pangtimpla sa ato mga lutong sudan, labi na sa lechon, sinubang isda, sinubang baboy, pangtimpla sa balot ug uban pa. Ka-Angel, ang sukang gamaa sa Pirolino Marketing, ang sukang pinasarap ni Biboy, mao'y paborito sa ato mga kaigsunan karon dinhi sa Mindanao ug sa Kabisayan. Ang Biboy suka gamaa sa tinuod nga tuba, dunay ingredients sa asama sa sili, ahos, luya, kalamansi. Sulayoy Ka-Angel, ang sukang pinasarap ni Biboy. Biboy, organic, pure, sukang tuba, Tilawi. Ang Manskin Sweet nagabaligya og mga bisan unsa nga mga sweet Manskin products sama sa chocolate with desiccated, chocolate with nibs, grahams with desiccated, kawas ni ana ano na pud sila pure condensed milk. Mudawat pud sila og bulk order, craving, birthday. Bisita hilang ilang FB page, Manskin space mango fruit space all shop or mo text sa 0997-8838-808. Hello bisina makita kini sa Bara Basketball Court, Makabalan, Cagayan de Oro City. Sa panahon na to karon mga ka-Angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tag sa mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-Angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, suwak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pwede ka mangutana mga ka-Angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangita lang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kanyang gipabot mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. We would like to thanks the following major sponsor, Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon, Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon, Barangay Councilor and Family. Kumusta OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta OFW? Asama si Namon Carcalias at Jima Rayos Ubasa. Sinong mapanan? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay ialay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. Mga
Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel, Mommy Jim at Angel, Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Mayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Atangi ang programang Yanong Lungsuranon matag Huwebes ug Sabado alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon uban sa inyong ubos nga alagad ang tigbagat sa kahanginan Angel Rinrin Baktalan pagahisgutan ang mga panghitabo sa palibot uban sa pagpasabot may kalabutan sa batakang balaod. Hanap mo ba'y payo sa iyong mga problema? Ito ang eksperto, Angel Ida Barahan. Huwag mag-alala, habang may buhay, may pag-asa. Tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kay Angel, tandaan, habang may buhay, may pag-asa. At You will never have seen anything like you're about to see in this video. We had 500 people accept Islam in the remote Matig Salut tribe. But what happens after these people accept Islam? We mobilized our entire team and headed out for a 6-day program for these new Muslims. We were completely isolated in a remote village up in the mountains. They first learnt about Allah. They then started to learn the actions for wudu. Og apil po ng imong kamot mabasa gyud na siya. Everyone got together and lined up for their first salah. Sami Allahu liman hamida. Everything comes in steps. It was time to memorize the mother of the Quran. Gairi magdubi Everyone was in groups with their teachers, memorizing the verses of the Quran. It was an incredible sight to see. So many people learning how to worship Allah. At the end of 6 days, so many of the attendees could do wudu, perform the entire salah in Arabic, and teach others to do the same. This is what you call new Muslim support. So I have a question for you. Will you let this project die, or will you allow us to continue these Salah camps and teach these new Muslims? Click the button and support the dawah now. And don't forget to share this incredible video so others can learn this method of teaching new Muslims, and you share in the reward for free. Have you heard of Lolong before? Lolong was the largest crocodile in captivity, and we went to visit his hometown of Bislig in the Philippines.
The people here live in the river on tiny patches of land scattered all over the place. We had to walk through swamps and avoid toppling into the water. Oh, subhanallah. Our team visited the villagers sharing this beautiful message of Islam. We bring some of the candies and toys for the children, and also groceries, bag of groceries for the family, alhamdulillah. The response to our call was incredible. They were delighted that we had visited and shared with them the beautiful message of Islam. Ashhadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasul Allah. One brother in particular stood out. He spent many years working in Saudi, but he never accepted Islam. But Islam followed him all the way to his home in the Philippines. Anna Muhammad Rasulullah. I'm very happy because you are delivering a beautiful message about God. We invited everyone to the city hall, which was just a shed, to learn more about Islam. As you can see behind us, some of them are paddling. They don't even have motors on their boats. So literally they've paddled all the way from their home to this hall. By the end of our talk, almost everyone present accepted Islam. But we did not stop there. The team took this opportunity to give them a brief understanding of the deen and solidify their belief. We showed them the times we pray salah, and we made it into quizzes with prizes so that everyone would get involved. 1 minute po ha, 1 minute. Sige daw, itagalog na natin. Sa ngalan ng Allah. We showed them how to do wudu step by step and how Muslims pray their salah. Ask yourself this question: will you be getting the reward of people in these remote places who live on water accepting the message of Islam? We had 5,504 shahadas last year, so don't miss out on that reward this year, especially in the month of Ramadan. Donate less than the price of a cup of coffee a day for the dawah. And please, don't forget to share this video. You can get the reward of others donating completely free from your share. So click the button and donate now. Jazakallah khair. Karon ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao, si Attorney Ruben Canoy sa iyang Perspective. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Mga higala, kumusta? Ania ang ikatulong yugto sa sona ni Presidente Bongbong Marcos. Pagbubutihan pa natin ang pagpapakalat ng tamang impormasyon ukol sa COVID, kasama ang kahalagahan ng bakuna. Mananatili muna sa ngayon ang alert level system natin. Pinapag-aralan natin ang ibang paraan ng klasifikasyon upang mas babagay sa kasalukuyang sitwasyon, lalong-lalo na sa pagbabago ng COVID. Sa pakikipagtulungan ng Kongreso, itatatag natin ang ating sariling Center for Disease Control and Prevention at ang isang Vaccine Institute. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. But beyond the issues that the pandemic has brought, the need for a stronger healthcare system is self-evident. We must bring services, medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare centers. Napakinabangan natin ng husto ang malalaking specialty hospital gaya ng Heart Center, Lung Center, Children's Hospital at National Kidney and Transplant Institute. Kaya maliwanag na hindi lang dapat dito
sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa. Maliwanag na hindi lamang dapat dito lamang sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa, kailangan magdagdag ng ganitong uri ng mga pagamutan. Bukod dito, upang mailapit natin ang healthcare system sa taong bayan, nang hindi sila kailangang pumunta sa sentro ng kanilang bayan, lalawigan o region, ay maglalagay tayo ng mga clinic, mga RHU, na pupuntahan ng mga doktor, nurse, midwife, medtech, 1 beses, 2 beses sa 1 linggo. Nang sa ganun, magiging mas madali sa may karamdaman na magpapagamot nang hindi na kailangan magbiyahe ng malayo. One of the cornerstones of a strong healthcare system is the provision of competent and efficient medical professionals. We will exert all efforts to improve the welfare of our doctors, our nurses, and other medical frontliners. Dapat din tayong magkaroon ng sapat na supply ng gamot na kinakailangan sa pang-araw-araw ng ating mga mamamayan. Sinimulan ko na ang pakikipag-usap sa mga kumpanya ng gamot dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Hinihikayat natin na buksan nila ang merkado upang bumaba ang presyo ng gamot. Halimbawa, kung mas marami ang mas murang generic o hindi branded na gamot sa merkado, mas bababa rin ang presyo dahil sa kompetisyon. Ang Department of Trade and Industry ay nakikipag-usap sa mga interesadong manufacturer ng generic drugs na papasok sa ating bansa. Inuutusan ko naman ang Philippine Competition Commission na pantay-pantay dapat at walang kartel sa hanay ng mga pharmaceutical companies. Dahil kapag bukas ang merkado, bababa ang presyo ng gamot para mapakinabangan ng ating mga mamamayan. This is one of the hard lessons that we learned when the pandemic struck, and therefore we must act on that shortcoming. In the educational sector, I believe it is time for our children to return to full face-to-face classes once again. The Department of Education, led by our highly able Vice President Sara Duterte, is now preparing for its implementation in the upcoming school year, with utmost consideration for the safety of students as we are still in the middle of the COVID-19 pandemic. We must ensure that our classrooms are safe for teachers, for students, and the entire academic community when they return to face-to-face classes. We continue to encourage everyone to get their booster shots in preparation for the resumption of in-person classes. This is one of the reasons I have directed the Department of Health and the Department of Interior and Local Government to undertake another rollout of booster shots. The condition and availability of schoolrooms for our students must also be addressed, again, in coordination with the Department of Public Works and Highways. Though some complications have arisen
over the question of repair of school buildings in relation to the Mandanas Garcia ruling, this will be ironed out. We have been in discussion with local government leaders, governors, and mayors in the last few weeks to determine with the LGUs what is actually practicable, what functions belong to the LGUs, and what belong to the national government. There have also been lengthy discussions on the continuation and viability of the K-12 school system. We are giving this careful review, and all necessary inputs and points of view are now being considered. In the longer term, we are instituting a program of refresher courses and retrainings for our teachers so they can stay abreast of the rapid growth in technology, especially in this post-pandemic world. As for the horror stories that we have heard about the poor quality of educational materials and supplies that are being given to our schools, this must end. Our children must always be equipped with the best that we can provide. Ang edukasyon ay ang tangi nating pamana sa ating mga anak na hindi mawawaldas. Kaya anumang gastusin sa kanilang pag-aaral ay hindi tayo nagtitipid. Hindi rin tayo nagtatapon. And once again, I am not talking about history or what is being taught. I am talking about materials that are necessary for effective teaching in this day and age. Children now need connectivity to the internet. They need devices to use. They need computers, educational tools. So that they might participate fully in the digital community here and abroad. We must do better in the international rankings, especially when it comes to the so-called STEM subjects: science, technology, engineering, and mathematics. These skills, this knowledge, are necessary for our young people to be able to compete in a highly technological and competitive world. The raw talent is there in our young people. It is up to our educational system to develop and to refine that great pool of talent. Foreign employers have always favored Filipino employees because of our command of the English language. This is an advantage that we must continue to enjoy. The internet has now become the global marketplace, not only for goods, services, but also for ideas, even extending to our own personal interactions. And the language of the internet, for better or for worse, is English. Therefore, the question of our medium of instruction must be continuously re-examined to maintain that advantage that we have established as an English-speaking people. On a related subject, we are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Breakthrough technologies in the areas of quantum computing, artificial intelligence, nanotechnologies, the Internet of Things, robotics, self-driving electric vehicles, 3D printing, virtual and augmented realities, among others, that will radically transform the way business is done. The scale and the speed at which these innovations are introduced universally into our everyday lives and activities is unprecedented in our recorded history. We cannot stand idly by. The mission of our Department of Information and Communications Technology is to identify and utilize these innovations to improve governance. It has the daunting task now of transforming our government into an agile bureaucracy that is responsive to the needs of the public, provide good and solid data to ensure informed decision-making, as well as allow secure and seamless access to public services.
The voluminous records stored in the government warehouses and archives have to be digitized. Those that are already stored in various inventories of data should be harmonized and shared across departments and agencies. Needless to say, these have to be kept in large data centers that are secure yet accessible. The national ID will play an important part in this digital transformation. For citizens to be able to seamlessly transact with government, their identity must be easily verifiable. We expect to issue 30 million physical IDs and 20 million digital IDs by the end of this year. The target is to accomplish the issuance of about 92 million IDs by the middle of next year. As the world moves into rapid digitalization, the digital divide will become more pronounced. The depth and breadth at which these technologies will be transformative in our lives is fully expected. This will open new opportunities for the creation of wealth, but will also likely create inequalities. Hence, universal connectivity will be a vital component in order to ensure that no citizen is left behind. I have therefore tasked the DICT to deploy digital connectivity across our various islands. This will be done through the implementation of the National Broadband Plan, the Common Tower Program, connecting our geographically isolated and disadvantaged areas via our Broadband ng Masa project. All relevant modes of digital transport should be utilized. These may be through a combination of terrestrial or submarine fiber optics, wireless, and even satellite technology. As our Public Service Act has opened the doors and removed the restrictions on foreign investment, we foresee an increase in direct investment of overseas players. This will translate into better quality, availability, and affordability of telecommunication services all over the country. We come now to infrastructure. The backbone of an economy is its infrastructure. The infrastructure program of the Duterte administration must not only continue, but wherever possible, be expanded. Mao kadto ang ikatulong yugto sa sona ni Presidente Bongbong Marcos. Magpadayon kita ugma. Ang panahom nga inyong nabati, kaugalingon ni Attorney Canoy. Walay kalabutan ang istasyon ug ang mga tigdumala niini. Okay, welcome back mga ka-angel din sa Tumanag-uban oras karon alas 7:20 na sa buntag. Ato sang balik-balikan mga ka-angel ang mga nagpapa-shoutout. Ingam na usab ni Jima Raizo Baza, gikan usab ni Jodeth Aparicio Sahot, Marjorie Majorinos. Okay, labi na usab kang Ayan Tari. Okay. Wala na kayo igong oras mga ka-angel hangtod sa sunod itong panag-uban. Kini si Angel Patrol numero 1. Ryan na si Ricol Molo. Daghang salamat na mga ka-angel. O dalaygo ng Diyos. Standby.